This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if mayaman pala ang tatay mong hindi mo pa nakikilala? Sasama ka ba sa kanya? Kung naalala nyo sa part 1 ng ating storya, merong isang misteryosong sulat na ipinadala kay Jeric. Ayaw itong pansinin ng nanay niya. Pero na-curious si Jeric at pinuntahan ang nagpadala ng sulat. Nagpatulong ito sa karetero at nagpunta sila sa isang puting mansyon. Dito na nalaman ni Jeric na ito pala ang bahay ng kanyang tatay, si Don Avelino. Guminhawa naman ang buhay ni Jeric dahil mayaman si Don Avelino. Ngunit isang araw, may nadiskubre siyang sikreto ng tatay niya. Ating alamin ang huling parte ng storya ni Jeric sa episode na ito. Tulad ng ibang ina, walang ibang hangarin si Nanay Erlinda para sa kanyang mga anak, kundi ang maging maayos ang kanilang pamumuhay at mapalaki ang mga ito ng maayos. Pero alam naman natin na hindi patas ang buhay. Mulat sa pool, mag-isa na niyang pinapalaki ang mga ito. Walang araw na hindi siya namumblema kung saan siya kukuha ng may papakain sa kanila. Awang-awa siya sa mga anak niya, kaya lahat ng trabahong pwede niyang pasukin ay pinapasok niya. Napakahirap talagang maging mahirap. Ito ang palagi niyang sambit sa sarili. Kung ano-anong trabaho ang kinukuha niya. Tagalinis at caretaker ng mga nicho, pagmamanicure, tagapag-alaga ng mga matatanda. Minsan nga kahit panlalaki pa yan, basta lang may maiuwing pagkain sa mga anak niya. Natuto na siyang mag-ayos ng tubo at bara sa inidoro. Mga repintero, kahit ano pinag-aaralan niya. Nangangalakal din siya. At nitong mga nakarang linggo, puro labada ang tinatanggap niya. Para naman daw makauwi siya ng mas maaga at makasama naman ng mga anak niya. Namimiss na kasi niya ang mga ito at halos hindi na sila nagkikita. Dahil pag uwi nila galing eskwela, minsan ay kinakailangan naman niyang umalis para maghanap ng pera. At dahil mas nagkakaroon na nga siya ng oras para sa mga anak niya ngayon, may napansin siyang kakaiba sa isa niyang anak, si Jeric. Kadalasan kasi, maga itong umaalis para sa eskwela. Pero gabi na umuuwi. Habang ang mga kapatid naman niya ay umuuwi sa oras. Oh, baka may itinatago kayo tungkol sa kapatid niyo ha? Bakit ba lagi na lang gabing umuuwi si Jeric? Huwag kayong magsisinungaling ha, makikita niyo talaga. Sabi nito sa mga anak niya. Tahimik naman ang mga ito. Ang lagi lang nilang sagot ay, hindi po namin alam, Nay. At kapag hindi na siya nakatingin, magsisikuhan at magbubulungan ng dalawa. Nakakainis naman tong si Kuya Jeric. Pati tayo nadadamay, sabi ni April. Shh! Huwag ka nga maingay. Buti nga inuuwian tayo ni Kuya ng maraming pagkain eh. Tsaka isa pa, hindi naman talaga natin alam kung saan siya pumupunta, di ba? Sagot naman ni Marcus. Kaya naman ganito si Erlinda ay syempre, bilang ina, hindi mawawala ang pag-aalala niya.
Lalong-lalo na ngayon. Ang daming nababalitang nawawalang mga sanggol at maliliit na bata sa lugar nila. Dito mismo sa squatters area. At kahit pa binata na si Jeric, hindi maitatago ang kaba ni Erlinda. Tanging ang mga anak lang niya ang kayamanan niya sa mundong ito. Lalo pang nagsuspecha si Erlinda kay Jeric dahil maski Sabado at Linggo, minsan ay wala ito sa bahay. Ang dinadahilan madalas, may project daw sa school o di kaya'y community service. Pero alam ni Erlinda na hindi totoo ito dahil minsan na siyang nagpunta sa eskwelahan nito isang Sabado. At ayon sa teacher niya, hindi naman daw na-assign ni minsan si Jeric sa community service. Tinanong rin niya ang mga kaklase nito kung may mga proyekto silang ginagawa. At hindi na siya nagulat nang sinagot siya ng mga ito na, wala po. Paano ko kaya malalaman kung saan pumupunta ang batang ito? Isip niya. Hindi na rin niya alam kung kanino pa magtatanong. Sabi rin nito sa sarili, siguro, kung wala na talaga akong mapagtanungan, siya na mismo ang tatanungin ko. Kahit na hindi ko alam kung magsasabi ng totoo ang batang ito. Masyado kasi itong malihim at mapag-isa. Ay, bahala na nga. Kakausapin ko na lang mamaya pagka-uwi niya. Pero lumipas ang araw na iyon at walang Jeric na umuwi sa kanila. Hanggang sa umabot ito ng ilang araw. Nagsabi kagad si Erlinda sa barangay at mga pulis. Pero hindi makita ang bakas ni Jeric kahit saan. Lumipas ang ilang linggo, halos mabaliw-baliw na si Erlinda sa kakaisip. Hindi na ito nakakatulog at walang tigil ang pag-iyak. Dito na siya nabahala ng husto at nagpasyang siya na ang mag-iimbestiga at maghahanap ng kanyang anak. At saktong pagkalabas niya ng barong-barong, nagkabanggaan naman sila ni Mang Rico, ang kartero. Aray ko! Oh! Ikaw na naman? Sigaw ni Erlinda. Napaaray rin si Mang Rico pero nang makita niyang si Erlinda pala ang nakabanggaan niya, ay dali-dali itong tumalikod at naglakad ng mabilis. Hoy! Teka! Bumalik ka rito! May itatanong ako sa'yo. Tumakbo si Erlinda para habulin ng kartero. Wala namang nagawa ang kartero kaya tumigil ito sa pagmamadali. Kung babatuin nyo naman ako ng kaldero, abay ipapabarangay ko na ho kayo. Sigaw ni Mang Rico pabalik. Pasensya na. Mainit lang ho ang ulo ko noon. May gusto lang kasi akong sanang itanong sa inyo ngayon. Di ba ho ay halos araw-araw naman kayo naririto sa amin? Oo, bakit po? Wala na akong ibang maisip pang tao na maaaring makakita o makapansin sa anak kong si Jeric. Bukod sa kilala nyo na ang mga taga rito, alam na alam nyo ang kilos ng mga tao rito. Kung anong oras sila nasa bahay at kung anong oras sila umaalis. Alam kong nakakasalubong mo rin ang mga tao rito kung saan-saan. Ang gusto ko lang malaman ay kung saan nagpupunta ang anak kong si Jeric. Alam kong kilala mo siya. Biglang pinagpawisan si Mang Rico at napansin rin ni Erlinda na tila bigla itong hindi mapakali. Lalo tuloy itong nagsuspecha. Sabihin mo nga sa akin, saan pumupunta ang anak ko? Huwag kang magsisinungaling kung ayaw mong isumbong kita sa pulis. Baka hindi mo alam. Alam kong hindi lang sulat ang inihahatid mo rito sa lugar namin. Sabi ni Erlinda na may halong pagbabanta. Napalunok si Mang Rico. Alam niya kung anong tinutukoy ni Erlinda. Dahil bukod sa sulat, tagapaghatid rin siya ng mga pinagbabawal na droga at paraphernalia sa mga iba nilang mga kapitbahay. At malaki ang ibinabayad sa kanya rito. Pero kung mahuhuli siya, magiging katapusan na niya ito. Hindi lang siya makukulong. Sigurado siyang hindi na siya muling kukunin pa bilang tagahatid ng mga droga. At hindi ito pwede mangyari dahil dito niya kinukuha ang panggamot ng misis niya. Wala siyang nagawa kundi aminin ang naging pag-uusap nila ni Jeric at ang paghatid nito sa mansyon ni Don Avelino. Nanlaki ang mata ni Erlinda at nanginig ang katawan nito nang marinig ang pangalang yun. Avelino Pitarge. Hinding-hindi niya malilimutan ang hayop na lalaking yun. Pinaghahampas niya ang kartero habang sumisigaw. Hayop ka!
Bakit hinatid mo pa ang anak ko sa demonyong yon? Isusumbong kita. Isusumbong talaga kita sa mga pulis. Ale, parang awan nyo na ho. Huwag nyo akong isumbong. Mamatay ang asawa ko kapag ginawa nyo yun. Parang awan nyo na po. Kung gusto nyo, may ibang impormasyon pa po akong ibibigay sa inyo. Huwag nyo lang po ako isusumbong. Lumuhod si Mang Rico. Nagmamakaawa ito. At dito na niya inamin kay Erlinda ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Don Avelino. Siya ang kumukuha sa mga sanggol at maliliit na batang nawawala sa utos ni Don Avelino. Kinakausap niya ang mga pamilyang walang-wala na upang ibigay ang mga anak nila kapalit ng salapi. At sa rami ng nakatransaksyon niyang mga pamilya, wala pang tumatanggi sa kanya. Hindi makapaniwala si Erlinda sa kanyang mga narinig. Hindi dahil sa nagulat siya sa ganitong kalakaran, kung hindi alam niya kung ano ang sinasabi ng kartero. Hindi na bago ito para sa kanya. At biglang nanumbalik ang memorya ng kanyang naging karanasan at ang pinakatatago-tago niyang sikreto. Ang ginawa sa kanya ni Avelino Pitargue. Kahit nabigla ito sa mga narinig niya, nagpasalamat pa rin ito kay Mang Rico at agad-agad na tumungo sa mansyon ni Avelino. Pagkarating niya, napapalibutan ang mansyon ng mga gwardya. Inaasahan naman niya ito, kaya dumaan siya sa likod ng mansyon na alam niyang walang bantay at CCTV. Ang back entrance sa may dirty kitchen. Alam na alam niya ang pasikot-sikot rito. Hanggang sa makapasok siya sa mansyon at hinanap na si Jeric. Inasa-isa niya ang mga kwarto na alam niyang iniiwang bakante para sa mga bisita ni Avelino. Nang makarating siya sa isang kwartong may kadena, kumabog na ang dibdib niya. Sariwa pa sa kanyang isipan ang imahe ng mismong kwartong iyon na nakandado. Pero kahit may kandado ito, hindi ito naging problema kay Erlinda. Dahil sa dami ng natutunan at pinasok niyang trabaho, natuto rin siyang magbukas ng mga lock. Kinuha niya ang pin sa kanyang buhok at sinimulan na itong kalikutin. At nang magtagumpay siya, dahan-dahan niyang tinanggal ang kadena at binuksan ang pinto. At hindi siya naging handa sa kung anong bumungad sa kanya. Sa madilim na kwartong iyon, ang unang bumungad kay Erlinda ay ang umaalingasaw na amoy. May maruruming plato at may iilang hindi nagalaw na may pagkain pa. Samantalang si Jeric, makikitang nakagapos sa kama. Basang-basa ang hinihiga ang kutsyo ng ihi at dumi. Halos hindi na makilala ni Erlinda ang kanyang anak. Lubog na ang pisngi nito. Tuyo ang labi. Marungis ang muka. Halos mapaluhod si Erlinda sa awa sa kanyang anak. Nilapitan niya ito kagad at niyakap. Nagulat naman si Jeric at nagpupumiglas. Sumigaw ito pero natakpan kagad ni Erlinda ang bibig nito. Shh! Shh! Anak! Ako ito! Huwag kang maingay! Bulong ni Erlinda. Nahimasmasan naman si Jeric nang makilala ang kanyang ina. Sabay humagulgol ito. Agad namang tinanggal ni Erlinda ang pagkakagapos sa kanyang anak. Dito na rin ikwento ni Jeric sa kanyang ina kung anong nangyari sa kanya at bakit humantong sa ganito ang sitwasyon nila. Anak, Jeric, may sasabihin ako. Alam kong dapat ay dati ko pa ito ikunento, pero inaantay ko kasing tumuntong ka sa tamang edad bago ko ipaalam ang lahat sa iyo. At sinimulan nang ilahad ni Erlinda ang masalimuot niyang sikreto. Noong dalaga pa siya, nagtrabaho siya bilang kasambahay sa mansyon ni Don Avelino Pitargue. Noong una, wala namang naging problema. Sa katunayan nga, maayos naman ang pasahod sa kanya. Naging maayos din ang pakikutungo sa kanya ng mga kasamahan niya at lalo na ni Don Avelino mismo. Napansin niyang naging kakaibang kilos nito tungo sa kanya. Lagi siyang kinakausap nito. Binibigyan ng regalo. Inaayang kumain kasabay niya tuwing hapunan. Sa totoo lang, ayaw naman niya sa matandang ito. 20 years old pa lang kasi siya. At ang matandang ito ay 80 years old na. Biruin mo, 60 years ang agwat nila. Pero dahil lagi siya nitong pinapaulanan ng regalo at ng pera, naging okay na lang rin sa kanya. Sa isip-isip niya,
Saan ba ako makakakuha ng ganito, 'di ba? Naging usap-usapan na nga sila ng ibang mga kasambahay at trabahante. May nakakita raw kasi sa kanila na pumasok sa kwarto ni Don Avelino isang gabi. At naulit pa ito ng ilang beses. Lagi namang itinatanggi ni Erlinda na may namamagitan sa kanila ni Don Avelino. Gawa-gawa lang raw ito ng mga tsismoso at tsismosa niyang mga kasamahan. At dahil wala nang masyadong dumidikit sa kanya, dahil pati siya ay umiiwas na rin sa kanyang mga kasamahan, naghanap siya ng mga ibang kakaibiganin at pagkakalibangan. Kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, dumediretso siya sa kalapit na bayan. Tumatambay siya sa isang plaza. Marami rin kasing pumupunta rito mga ibang kasambahay upang magpahinga at makihalubilo sa mga kapwa nila trabahante. Galing ang mga ito sa iba't ibang villages na magkakalapit. At dito na nagkaroon si Erlinda ng bagong mga kaibigan. Ang kinahihiligan ng gawin ng mga ito ay ang paglalaro ng tong-its. Nung una, nanonood lang siya dahil hindi naman siya marunong maglaro nito. Pero kalaunan, inaya siya ng mga itong maglaro hanggang sa natuto siyang magsugal. Halos araw-araw siya rito. Itinuturing kasi niya ang mga itong mga kaibigan dahil ayaw niya sa mga kasamahan niya sa mansyon. Ang hindi niya alam ay ginagamit lang rin siya ng mga bagong kaibigan na ito dahil malaki itong pumusta. Parang walang bukas kasi kay Erlinda kung pumusta ito. At dahil marami siyang pera, lagi rin niyang nililibre ang mga ito ng merienda at kung ano-ano pa. Yung unang katuwaan lang ay nauwi na rin sa pagkalulong sa sugal. Naging regular na bonding session ito para sa kanila hanggang sa isang araw, dumating ang isang balita kay Erlinda na hindi niya inaasahan. Nagsimula ito nung isang umaga. Pakiramdam niya ay hilong-hilo siya. Pero pilit niyang bumangon at pumunta sa banyo para maligo. Iniisip niya, baka pagkaligo niya ay mahimasmasan siya. Pero pagkarating naman niya ng banyo ay nagsuka na ito ng nagsuka. Naulit pa ito ng ilang araw. Napansin rin ito ng kasama niyang kusinera sa kwarto. At dito na nagkaideya ito. Ipinagkalat nito sa iba pang mga kasambahay na buntis raw si Erlinda. Nang marinig ito ni Erlinda, dito lang niya naisip na baka nga buntis siya. Kaya nagpa-check up kagad ito sa doktor. At gaya ng inaasahan ng marami, siya nga ay nagdadalang tao. Nang malaman niya ito, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at uunahin. Sasabihin ba niya ito kay Don Avelino? Paano ko bubuhayin ang batang ito? Hindi pa akong handang magkaanak. Anong gagawin ko? Dahil hindi siya makapag-isip ng maayos, pumunta muna siya sa plaza. Dito na siya umiyak. Nakita naman siya ng isa niyang kalaro, si Tess. "Oh, Linda, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Hinimas nito ang balikat ni Erlinda. "Tess, hindi ko na kasi alam kung papaano ba ito. Buntis kasi ako." Nakayukong inamin ito ni Erlinda. "Nako, Diyos mio. Kilala mo naman ba ang ama?" tanong ni Tess. Hindi umimik si Erlinda at patuloy lang ito sa pag-iyak. "Hindi mo kasi naiintindihan. Ayoko kasing ipaalam sa ama ng pinagbubuntis ko. Pero wala naman akong sapat na pera para buhayin ito." "Linda, kakayanin mo naman yan. Isa pa, wag na wag mong gagawin yung iniisip mo ha. Kasalanan yan sa Diyos." Pagkatapos pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, nagsiuwi na sila sa kani-kanilang mga amo. Nang gabing yun, walang ginawa si Erlinda kundi mag-isip. Sigurado siyang ayaw niyang ipaalam ito kay Don Avelino dahil una, natatakot siyang matali sa matandang iyon. Sa umpisa pa lang naman ay pera lang talaga ang habol niya rito. At kung malalaman nito na kanya ang bata, baka angkinin na siya nito pati na ng anak nila. Pero naisip rin niya na wala siyang pera para buhayin ito. Kakailanganin niyang umalis sa mansyon bago pa lumobo ang tiyan niya. Hindi sapat ang makukuha niyang sahod sa natitira niyang buwan roon.
Wala kasi siyang naipon dahil sa pagsusugal. Paano kaya kung... Dito na tumakbo ang utak niya. Dahil alam niya ang pasikot-sikot ng mansyon. Kung ano ang mga gamit na may halaga, pati na ang kwarto ni Don Avelino na ilang beses na niyang napasok. Tila nabuhayan siya ng dugo. Bigla siyang nag-compute sa utak niya. Alam niyang may drawer sa kwarto si Don Avelino na walang susi. Dito kasi siya kumukuha ng ibinibigay niya kay Erlinda. Punong-puno ito ng bundles ng 1,000. Siguro, humigit kumulang nasa 2 milyon ito. Hindi pa kasali ang mga pakalat-kalat na mga alahas at relo nito. Meron ring safe sa loob ng closet si Don Avelino. Hindi niya alam ang iba pa nitong laman puwera sa isang susi na palaging kinukuha at binabalik ni Don Avelino. Pero alam niya ang code nito. Nasilip kasi ito 1 beses ni Erlinda nung nagtulog-tulugan siya sa kwarto ni Don Avelino. Na-memorize niya ang code habang binubuksan ito ng matanda. Kaya sa mga sumunod na araw, sinimulan na niya ang plano niya. Inunti-unti na niyang kunin ang mga pakalat-kalat na alahas ni Don Avelino tuwing nasa kwarto sila nito. Ginagawa niya ito kapag tulog na ang matanda. Binabawasan na rin niya ang mga bundles ng pera sa drawer. Sa dami nito, sigurado siyang hindi ito mapapansin na matanda. Ginawa niya ito ng 2 buwan, bago siya mahuli. May plano na si Erlinda. Pagkatapos niyang makuha ang susi na nasa loob ng safe at malaman kung para saan ang susi na ito, ay tatakas na siya. Lumalaki na rin kasi ang tiyan niya. Buti ay hindi pa ito napapansin ng matanda at hindi pa nagtatanong. Kaya isang araw, habang nasa labas ang matanda at naggo-golf, dahan-dahang pinasok ni Erlinda ang kwarto. Pinindot ang tamang kombinasyon ng safe hanggang sa ito ay bumukas. Nang mabuksan niya ito, takang-taka siya. Dahil ang tanging laman lang nito ay ang susing lagi niyang nakikita. At ang susi na ito ay may nakalagay na basement. Hindi niya ito inaasahan kaya medyo nagulat siya. Basement? Yung nag-iisang kwarto sa baba na kabilit-bilinan ni Don Avelino na wag pupuntahan? Dito na siya lalong na-curious. Biglang lumaki ang mata niya at ngumiti siya. Ha! Alam ko na kung saan mo pa tinatago ang mga kayamanan mo. Sabi ko na nga ba, hindi lang ito basta-basta isang susi. Ito ang susi sa pagkayaman ko. Humalakhak si Erlinda, bilib na bilib sa sarili. Dahil rito, nag-iba ang plano niya. Hindi na muna siya aalis ng mansyon. Siguro, malaki ang basement na yon kaya hindi pa niya nakikita. At malamang, punong-puno ito ng pera, ginto, at kung ano-ano pa. Ilang balikan din ito kung sakali. Kaya kailangan ko ring ipaduplicate ang susing ito. Isip-isip niya. Buti na lang ay maghapong nag-golf ang matanda kaya may oras pa akong ipagaya ito. Nagmamadali siyang pumunta ng bayan at ilang minuto lang ay nakabalik na kagad siya ng mansyon. Pumasok siya sa kwarto ni Don Avelino at ibinalik ang susi na parang walang nangyari. Pero bago ito lumabas ng kwarto, binuksan muli nito ang drawer na pinagkukuhanan niya ng pera. Hindi rin talaga makunte-kuntento ang magnanakaw. Ngunit pagkabukas niya ng drawer, ay biglang umingay ang alarm na pagkalakas-lakas. Sa sobrang lakas nito, parang nakakadurog ito ng utak. Nagtakip ng tenga si Erlinda at tumakbo patungong pinto. Pero kahit anong pilit niya, ay hindi mabuksan ang pinto. Mga 10 minuto rin itong nag-ingay bago bumukas ang pinto at pumasok si Don Avelino. Galit na galit ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at naninigas ang panga. Ikaw, pinagkakatiwalaan kita. Sa lahat ng mga tao rito, ikaw pa ang gagawa sa akin nito. Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga binibigay ko sa'yo, Erlinda? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ilang linggo ko na rin napapansin na nababawasan ng pera ko sa drawer na yan. Akala ko pa ay dahil matanda na ako, nagkakamali lang ako sa bilang. Pero isa ka palang magnanakaw. Ipakukulong kita. Galit na sabi ng matanda. Sa puntong ito,
Hindi na alam ni Erlinda kung anong gagawin niya. Huling-huli na kasi siya. At alam niyang wala na siyang idadahilan pa, kaya sinabi na niya ang totoo. Parang awa niyo na, Don Avelino. Huwag niyo po akong ipakulong. Nagawa ko lang naman ito dahil... Umiyak na ng husto si Erlinda. Hindi niya alam kung papaano sasabihin ang totoo. Dahil buntis ako at ikaw ang ama. Gusto ko lang naman mabigyan ng magandang kinabukasan ng magiging anak ko. Kaya ako nagawa yun. Pagkatapos naman nito ay magpapakalayo na ako at hindi na kita gagambalain pa. Tumahimik ang matanda. Hindi matimpla ang mukha niya, pero tila malalim itong nag-iisip. Galit ba siya? Pero bakit may konting ngiti akong nakikitang nangingilid sa kanyang labi? Pagkatapos ng 1 minutong katahimikan, nagsalita na si Don Avelino. Sige, hindi kita ipakukulong. Hindi rin kita kakasuhan. Pero sa isang kondisyon, mananatili kayo rito ng batang yan. Pati na ang magiging anak natin. Wala kang poproblemahin. Mabubuhay ang mga bata ng maayos. Mapag-aral sila, magiging sa kanila ang pag-aaring ito. Umikot ang matanda habang itinuturo ang lawak ng kanyang lupain at ari-arian. Nanginginig si Erlinda. Mga magiging anak pa natin? Ibig sabihin, balak pa niya akong anakan? At magiging preso ako sa mansyong ito? Hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi ito ang plano niya. Pero pansamantala, pumayag muna siya. Tsaka na niya iisipin ang buong plano kung papaano siya makakatakas sa sitwasyong ito. Sige, para lang sa kapakanan ng batang nasa sinapupunan ko, sagot niya. At sa mga sumunod na araw, pina-check up na siya ni Don Avelino. May mga doktor na pumupunta sa mansyon. Pinapakain siya ng maayos at pinapainom ng mga vitamins. Alagang-alaga siya, pati na ang bata sa kanyang tiyan. Ang hindi lang alam ng lahat ay ang pinakatatagong susi ni Erlinda, ang susi sa basement. Hindi naman pinipigilan maglakad-lakad si Erlinda. Sa katunayan, bili ng doktor na maglakad-lakad ito para hindi mahirapan sa panganganak. Hindi naman kasi maselan ng kanyang pagbubuntis, kaya hinahayaan lang siya ng mga tao sa mansyon na mag-ikot-ikot. Ilang araw na ring nag-aantay ng tiyempo si Erlinda na maiwang mag-isa. At nang dumating ang araw na iyon, matagal rin niya itong plinano. Kinontak niya ang isang katong-its niya dati sa plaza na isang taxi driver at nagpaabang ito sa isang kanto mula sa mansyon. Dali-dali rin siyang bumaba sa basement. Dala ang susi para dito. Pag nakakuha na siya ng sapat na yaman dito ay tatakas na siya. Hindi na siya magiging sugapa tulad noon. Basta't sapat lang para makapanimula sila ng kanilang anak. Unti-unti niyang ipinasok ang susi na may halong kaba. Nanginginig pa nga ang mga kamay nito. At nang marinig na niya ang click, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Napakadilim rito. Kumapit siya sa dingding dahil wala siyang makita. Hanggang sa may makapana siyang switch ng ilaw. Binuksan niya ito. At dito na siya nagulat. Hile-hilerang stante ang pumuno sa basement. Mas malaki ito kaysa sa inasahan niya. Napasinghap siya nang sumalubong ang kakaibang amoy. At sa mga istanteng ito, isa-isang sinipat ng mga mata niya ang mga bote. Malalaki ang mga bote. Sa una, hindi niya malaman kung ano ang mga laman ng mga boteng ito. Parang mga anino lang. Mga piraso ng manika. Hanggang sa makarating siya sa may dulo ng pasilyo. At dito na bumungad sa kanya ang isang fetus na nasa loob ng bote. Napaatras siya. Gusto niyang sumigaw pero baka may makarinig sa kanya. Kinagat niya ang labi niya hanggang sa dumugo ito para lang mapigilan ang pagbukas ng kanyang bibig. Dito na niya napagtanto na ang mga nilalaman ng mga boteng ito ay lamang loob ng mga sanggol at maliliit na bata. Sa isang pasilyo ay meron ring ref na puno naman ng mga bag ng dugo. Napaatras si Erlinda sa mga nasaksihan niya. Hanggang sa tumakbo na ito palabas ng basement. Takot na takot siya, pinagpapawisan.
Dumaan siya sa daanan sa likuran gaya ng kanyang plano. Wala kasing bantay rito. Muntikan pa itong madapa kakamadali. Dumiretso siya sa tagpuan nila ng taxi driver at nagpahatid sa isang bus terminal. At kahit na nakasakay na siya, nanginginig pa rin siya sa takot. Dito na niya napagtanto na siguro sadya siyang binuntis ng matanda para makuha ang kanyang sanggol. At kaya gusto rin nitong buntisin pa siya pagkatapos at maging parte ng kanyang baby farm. 14 na taon rin siyang nagtago sa probinsya. Maayos rin na niyang napalaki ang kanyang panganay. Nakapangasawa rin siya ng isang mangingisda at nagkaanak sila ng 2 pa. Pero sa kasamaang palad, bigla na lang raw bumula ang bibig nito habang nasa laot. At ang sabi ng mga matatanda, baka nakulam daw ito. 4 na taon pa lang ang kanyang bunsong anak noon na si April. At dahil 3 na ang binubuhay niyang anak, dito na siya nagpasya na bumalik ng Maynila para makahanap ng mas maayos na trabaho. Noong lumipat sila ng Maynila, 14 years old ang kanyang panganay na si Jeric, 9 naman si Marcos at 6 si April. Naging mahirap ang buhay nila Erlinda, kung saan-saan sila nanirahan, hanggang sa nakahanap sila ng matutuluyan sa may squatters area. Marumi, mabaho at magulo rito. Pero ang importante kay Erlinda ay may bubong sila sa kanilang mga ulo at tago mula sa hayop na Avelino Patarge na yon. Sigurado siyang hindi sila mahanap rito, lalo na sa lugar nila. Nagpalit rin siya ng pangalan paglipat nila ng Maynila. Siya na ngayon si Rosa Evangelista, para talagang hindi siya mahanap. Ngunit umabot na nga tayo sa ganito. Nang maikwento ito ni Erlinda sa kanyang anak na si Jeric, nagyakapan at nag-iyakan ng 2. Hindi makapaniwala si Jeric sa pinagdaanan ng kanyang ina. Dito na rin nila napagtanto na kaya siguro napakayaman ng matanda ay dahil binibenta niya ng ilang 100,000 piso o higit pa ang isang sanggol na nakukuhan niya mula sa squatters area. Hindi lang nila alam kung ano ang ginagawa ng mayayaman sa mga bangkay ng sanggol na ito. Kunento rin ni Jeric na naabutan niyang iniinom ni Don Avelino ang dugo mula sa isang bag. Galing rin ito siguro sa mga sanggol at bata. Ito malamang ang bumubuhay sa kanya at ang rason kung bakit hindi ito namamatay sa katandaan. Sabi ko na nga ba, babalik ka rin dito para itakas ang anak mo. Matagal na tayong hindi nagkita, Erlinda. Oh, Rosa na ba ang pangalan mo ngayon? Akala mo, hindi kita mahahanap. Nabalitaan ko rin pala ang pagkamatay ng asawa mong si Ignacio. Sayang naman. Gusto ko pa naman siyang makiinuman. Pero mukhang inubos niya na yung isang bote ng soft drinks na may lason. Wow na wow siguro, no? Sabay tawa ng malakas. Napakahayop mo talaga, Avelino. Wala kang kasing hayop. Sinira mo ang buhay ko at ang pamilya ko. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa mo? Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, pero simulat sa pool, hindi na maalis sa isip ni Don Avelino si Erlinda. Mula nang tumapak si Erlinda sa kanyang mansyon, nagsimula na kagad ang pagkahumaling niya rito. At nang malaman niyang nagdadalang tao ito, lalo siyang naging alipin ng sariling obsesyon. Para sa kanya, si Erlinda at ang anak nila ay ari-arian niya, ang tanging ebidensya ng kanyang kapangyarihan. Kaya't kahit saan magtago si Erlinda, patuloy siyang hahantingin ni Avelino. Erlinda, alam mo siguro ngayon kung ano ang pakay ko sa'yo mula noon pa. Gusto ko lang naman ng mga babies mo at ng mga dugo nila para mabuhay tayo ng mahaba at maibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Ayaw mo kasing maging donya eh. Eh di sana ang sarap ng buhay mo ngayon kung hindi mo pa ako tinakasan dati. At dahil itong anak mo ay kasing pakialamera mo, pumunta sa bawal na puntahan. Ayan tuloy, nagkita-kita tuloy tayo ngayon. Jerry kasi, anak, ang sarap naman ang buhay mo rito, di ba? Prinsipe ka na nga. At tagapagmana ng lahat ng ito.
Pero dahil napakaswerte nyo sa akin at mabait ako, ito ang huling pagkakataon nyo para mabuhay. Jeric, papalayain kita at ang nanay mo. Kapag nagawa mo ito, bibigyan mo ako at susuplayan ng mga sanggol at maliliit na bata 3 beses sa isang linggo. Linggo-linggo ito ha. Kahit 6 na buwan lang, babayaran naman natin sila, kaya walang masama doon. Pagkatapos, dito kayo maninirahan sa mansyon, pati na ang mga kapatid mo. Lahat ng kailangan nyo ay nandito, kaya magiging masarap ang inyong mga buhay. Win-win, di ba? Pero kapag hindi mo to nagawa at ang pinapagawa ko sa'yo, hindi ko papalayain ang nanay mo. Mabubulok siya rito sa kwartong ito. Ano? Game? Umiyak si Erlinda at nagmamakaawa kay Jeric na huwag pumayag. Masisira lang daw ang buhay ni Jeric kapag sumunod ito sa gusto ng matandang yun. Tumakas na raw siya habang maaga pa. Pero dahil sa kagustuhan ni Jeric na mailigtas ang buhay ng kanyang ina, nakipagkasundo ito kay Don Avelino. Ginawa niya ang gusto nito. Nagsimula siyang manguha at bumili ng mga sanggol at bata sa kanilang lugar. Pero dahil 3 kada linggo ang kailangan niya, kulang pa rin ito. Kaya palipat-lipat siya sa ibang squatters area hanggang maabot niya ang kota niya kada linggo. Isang araw, desperado na si Jeric. Marami na siyang naikutan pero wala nang may gustong magbenta ng kanilang mga sanggol. Isang bata pa lang ang naibibigay niya kay Don Avelino para sa linggong ito. At natatakot siya sa kung anong maaaring gawin nito sa nanay niya. Sa pag-iikot, may nakita siyang batang naglalaro mag-isa. Siguro nasa 2 taon ito. Wala itong bantay. Nasa may bangketa, hawak ang kanyang laruan. Matagal niya itong tinititigan at pinagmamatsyagan. Huminga siyang malalim at sinabing, "Bahala na nga." Tumawid ito ng kalsada at dinampot ang bata. Patawid na uli siya nang may sumigaw na, "Hoy! Anak ko yan!" Napalingon siya habang tumatakbo patawid nang biglang hindi umuwi sa mansyon si Jeric ng gabing iyon. Nag-alala si Nanay Erlinda. Tulad ng pag-aalalang naramdaman niya nung unang gabing nawala si Jeric sa kanilang lugar noon. Hanggang sa kinabukasan, lumabas na lang ito sa balita. Isang binatilyo, nasagasaan ng truck habang dinudukot ang isang sanggol. Patay! Labis-labis ang paghihinagpis ni Erlinda. Sinisisi ang lahat ng nangyari sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Gusto na niyang magpakamatay kesa mabuhay sa piling ng demonyong ito. Pero naalala niya ang 2 pa niyang mga anak. Sa awa ng Diyos, maayos ang kalagayan ng 2. Mariin lang niyang binilin sa 2 na susundin ng lahat ng sinasabi niya, pati na ng matanda. At huwag na pumunta sa basement. Nang gabing iyon, habang nag-aayos na sa pagtulog ang matanda, kinausap nito si Erlinda. Alam mo, malangkot naman ako at namatay ang anak natin. Hindi naman ako totally bato ang puso ko. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Erlinda, ngayong wala na akong regular na supply ng mga bata at sanggol. Siguro, alam mo na kung anong mangyayari. Hindi umimik si Erlinda. Nakatitig lang ito sa kisame. Hindi siya galit, pero wala na siyang ibang nararamdaman. At sa mga sumunod na 3 buwan, nabuntis uli si Erlinda. Pati na sa sumunod na taon. At sa taon na pagkatapos nun. Taon-taon siyang binubuntis ni Don Avelino para lang masuplayan siya ng dugo nito. Iniinom niya ang dugo ng sarili niyang mga anak. Ni hindi na nga nahahawakan man lang ni Erlinda ang kanyang anak pagkapanganak niya. Dahil agad itong kinukuha at dinediretso sa basement kung saan nag-aantay ang matandang Avelino. Inabot ito ng ilang taon.
Hanggang sa hindi na siya maaaring magkaanak. Dito na rin tuluyang nabaliw si Erlinda. Hindi na siya nagsasalita. Ayaw na rin kumain. Kadalasan, nakaupo lang siya sa wheelchair. Tulala. At mula rin noon, napansin niyang dumami na ng dumami ang mga kasambahay sa mansyon. Lahat ito ay puro bata pa. Kasing edad niya noong siya ay nagsimula palang mamasukan sa mansyon. Napangiti na lang siya habang nakamasid sa bintana. Tumawa siya ng tumawa ng napakalakas hanggang sa marinig ito sa labas. Napatingin sa kanya ang mga bagong kasambahay. Itinuro niya ang mga ito at ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay Baby Farm. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.